So, simulan natin sa tanong mula po kay Mardelo Silio Agapay. Ayan. Ang una pong katanungan ay mula sa kanya at ang kanyang tanong ay marami. Ang sabi niya ay, naniniwala po ba kayo, Pastor, sa muling pagkabuhay? Kailan ito mangyayari? Kailan ho ba tayo makapunta sa langit kung di tayo mamamatay? Alam niyo ho ba ang tao ay nilikha ng Diyos na may katawan at may kaluluwa? Magkaiba ho ba ito? So sa kanya pa lang ang dami ng tanong mga kapatid. Pero napakaganda ng katanungan ito. At least ang tao ay malinawan, mga kapatid. Doon sa una niyang tanong na naniniwala ba tayo tungkol sa muling pagkabuhay? Yes, naniniwala tayo at maliwanag na ating pinaniniwalaan yan at turo yan ng banal na kasulatan. Ang grupo ng mga tao na alam ko na hindi naniniwala sa pagkabuhay, ay muling pagkabuhay ay yung mga tinatawag natin mga Sadducees o mga Sadduseo. Kaya sila nakipagtalo pa sa ating Panginoong Hesus nung natin si Jesus Christ sa lupa dahil hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Yun yung mga Sadduseo. Pero yung mga Kristiyano na naniniwala sa ating Panginoong Hesus, of course, naniniwala tayo sa muling pagkabuhay. Kapatid na Mardelo Agapay. And then ang tanong niya, kailan po ito mangyayari? Napakagandang karanasan at tanong, kailan ito mangyayari? Of course, ang pagkabuhay general ay sa pagdating ng ating mahal na Panginoong Hesus. At ang sabi niya, kailan ho ba tayo makakapunta sa langit kung di tayo mamamatay? Ang nakatala sa banal na kasulatan ay napakaliwanag. Una, nasa Juan Kapitulo 11, versikulo 25, ay ganito po ang ating mababasa. Bakit tayo naniniwala sa muling pagkabuhay? Dahil ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsaad niyan o nagsalita niyan. Sabi rito ay ganito. Juan 11:25. Sinabi sa kanya ni Hesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya mamatay, ay mabubuhay. So dito ho, mga giliw naming mga kaibigan at mga kapatid, lalo na doon sa nagtanong, ay ang Panginoong Hesus po mismo ang nagpahayag. Ang sabi ni Jesus Christ, I am the resurrection. Siya ang muling pagkabuhay. Maliwanag po sa Tagalog. At ang buhay. Siya ang giver of life. Ang sumasampalataya sa kay Jesus Christ, ang sabi rito, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay siya. Ayun. Ito ang napakagandang karanasan at pag-asa ng mga taong may pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal na mga kaibigan. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kung may pananampalataya ka sa Panginoong Hesus, ay may kasiguruhan ng muling pagkabuhay. Ito napakaganda. At ang tanong niya, kailan ho ba ito mangyayari? Meaning, kailan mangyari ang muling pagkabuhay? Tandaan natin na meron turo ang Biblia na tinatawag na muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. At sa kanya muling pagparito, yung binabanggit ni Jesus Christ dito na ang sumasampalataya sa kanya, kay Jesus Christ, ay muling mabubuhay bagamat siya mamatay. Kailan po mangyayari ang mga bagay na ito? Ayon sa kanyang tanong. Ang wika po ng unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16, ay ganito po ang ating mababasa. Ang sabi dito, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Mga kapatid. So ipinahayag nito kung kailan ito, pabubuhay, ay sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, sapagkat siya mismo ang bababa kasama ng mga anghel sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos. Mga minamahal. At ang tanong niya, kailan ho ba tayo makakapunta sa langit kung hindi tayo mamamatay? Ganun din. Sapagkat sa verse 17, ganito ang ating mababasa. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira, ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. So mayroon palang madatna ng ating Panginoong Hesus na mga buhay na mga matuwid, ay yun yung panahon na makakasama nila yung mga patay na mabubuhay, na mga may pananampalataya, sasalubong sa Panginoon sa
papawirin, mga minamahal. So ito ay napakagandang karanasan, ano ho, mga kaibigan at mga kapatid. At ang sabi niya, alam niyo ho ba na ang tao ay nilikha ng Diyos na may katawan at may kaluluwa? Magkaiba ho ba ito? Aba, yung tanong niya ay parang itinatanong niya kung alam ko. Ayon po sa Biblia ay ganito ang ating mababasa. Ano ho? Yung tanong niya na kung alam ko ba na ang tao ay nilikha ng Diyos? Opo. At ako'y naniniwala dyan dahil yan ang turo ng banal na kasulatan. Pero doon sa tanong niya na ang tao ay may katawan at may kaluluwa, medyo tutol ako doon sa sinasabi niya na ang tao ay may kaluluwa. Bakit po? Sapagkat ang kaluluwa po ay marami mga taong na nagkakamali dyan o nalilito na inaakala na pag ang isang tao mamatay ay lalabas yung kaluluwa. Mali po mga kapatid. Kung ito inyong babalikan ang banal na kasulatan at ating pag-aaralan, ay merong maliwanag po na isinasaad po dyan. Sa Genesis chapter 2 verse 7, ang tao ba ay may kaluluwa? Pakinggan natin ang banal na kasulatan para tayo ay hindi maligaw. Ito yung pinanggalingan kung paano ginawa ng Diyos o nilikha ng Diyos ang tao. Dito ay ipinahayag, mga minamahal na mga kaibigan, kung ano ba ang mayroon sa tao. Di ba? Ang sabi po rito ay ganito. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Saan galing ang tao? Sa alabok ng lupa. At hiningahan ng mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ayun. So dito po sa talata ng Genesis chapter 2 verse 7, hindi binanggit dito at ang tao ay naging buhay na may kaluluwa. Walang ganon. Ang sinabi rito, ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Bakit tinawag na kaluluwa ang taong buhay? Sapagkat ang kaluluwa pala ay binubuo ng katawan at ng hininga o espiritu ang tawag. Ano ho, mga kaibigan at mga kapatid? So, ang kaluluwa, nakikita. Tayo yun. Tayo yun, mga minamahal. Magkaiba ang kaluluwa sa tinatawag nating katawan sapagkat ang kaluluwa binubuo ng katawan at ng espiritu o ng hininga. Ano po? Kaya doon sa tanong ni Brother Mardilo Agapay, kung magkaiba, yes, dahil ang katawan at ang hininga, pag ikinumbine yun, ang resulta nun, buhay na kaluluwa ang tawag, mga minamahal. Salamat sa Diyos at may mga ganito tayo mga paglilingkod. Lalo na, ito po'y napapanahon, mga minamahal, dahil bukas po ay November 1 at November 2, na ang sabi nila ay, ang tawag dyan ay mga All Souls Day, di ba? Yung mga araw ng kaluluwa, etc., na yung mga patay magpaparamdam at yung mga patay ay maging ganito, etc., na pinaniniwalaan ng matagal ng panahon na yung mga ganyang katuruan, no, excuse me po doon sa mga naniniwala ng ganon, ay hindi po yan nakabase sa banal na kasulatan. Kung kaya meron tayong ganito mga programa na ang salita ng buhay, dahil magkakaroon tayo ng pag-asa at makakaalam tayo ng mga katotohanan tungkol sa banal na kasulatan kung ano pong tinuturo tungkol sa mga bagay na ito. Ano po, lalo na ang Diyos ang lumalang sa tao at kung paano niya nilalang ang tao galing sa alabok ng lupa. At hindi pa ito kaluluwa nung ang tao ay wala pang tinatawag natin, mga minamahal, hininga. Kaya nung ang tao ay naporma na siyang tao mula sa alabok ng lupa, hiningahan ng Diyos. At ang sabi pa nga nung hiningahan niya ay, ang sabi doon sa mga theological studies ay idinampi ng Panginoon ng kanyang labi doon sa ilong ng tao at hiningahan niya. Kaya ang tao naging buhay na kaluluwa. Kaya nung tinatanong ko yung aking mga Bible students sa face-to-face at sa online, dahil mayroon po akong Bible study online tuwing Miyerkules ng hapon, 1:00, at tuwing Linggo ng 1:00 ng hapon. At ito yung mga Bible students natin ng mga interest na gustong matuto ng mga salita ng Diyos at gustong malaman ang mga katotohanan, ay sa mga pagtatanong ko sa kanila, hindi po sila nakakita pa ng kaluluwa. Pero nung nabasa natin ang banal na kasulatan, nakakita na nila. Ano, mga kapatid? So, ipinahayag po rito sa mga katanungan ni kapatid na Mardelo, napakaganda, at least nagbigay ng bukas ng kaisipan doon sa mga iba pang mga nakikinig.
na meron palang pagkabuhay na maguli at ang nagsalita niyan ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanya muling pagparito, siya ang bubuhay doon sa mga patay. Ano ho? At ang sabi rito, kung kailan tayo makakarating doon sa langit, pagdating ng ating Panginoong Hesus sa ikalawa. Ano? Sapagkat siya mismo ang darating. Ano ho, mga minamahal?